Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-confess. Minsan, ang pinakamasayang pagdiriwang ay siyang nagiging simula ng pinakamabigat na sikreto sa ating buhay. Isang gabi ng katuwaan, tawanan, at dumadaloy na alak ang maaring magbura sa mga hangganang matagal nating iningatan. Sa gitna ng ingay ng musika at kislap ng mga ilaw, may mga pusong nagkakalapit sa maling pagkakataon at maling dahilan. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang bawat desisyong ginagawa natin sa dilim ay may katapat na liwanag na maglalantad ng katotohanan. Handa na ba kayong makinig sa isang karanasan na puno ng pagsisisi at matinding damdamin? Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. Simulan na natin ang kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Shana. Nagsimula ang lahat sa isang resort sa Calamba, Laguna, kung saan ipinagdiriwang ang kaarawan ng isang matalik na kaibigan. Ang paligid ay punong-puno ng mga dekorasyong makukulay at ang amoy ng inihaw na pagkain ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin mula sa bundok. Naroon ang aking asawang si Xavier na abala sa pakikipag-usap sa aming mga dating kaklase tungkol sa kanyang trabaho. Samantala, ako naman ay nakaupo lang sa gilid, tila isang anino na pinagmamasdan ng bawat galaw ng mga tao sa paligid. Hindi ko inaasahan na sa gabing iyon, magbabago ang takbo ng aking tahimik at payapang mundo. Habang hinihintay kong matapos ang mahabang usapan nila, lumapit sa akin si Wyatt, ang pinsan ng may-ari ng resort. Siya ay matagal ko nang kakilala, ngunit hindi kami ganoon kalapit. Dahil pareho kaming may kani-kaniyang buhay na pinangangalagaan noon pa man. Nakita ko ang pagod sa kanyang mga mata, isang emosyong pamilyar sa akin dahil sa sarili kong pinagdadaanan sa aming pagsasama ni Xavier. Naupo siya sa aking tabi at nag-alok ng isang baso ng matapang na inumin na agad ko namang tinanggap ng walang pag-aalinlangan. Doon nagsimulang mabuo ang isang kakaibang tensyon na hindi ko agad maipaliwanag o matakasan. Ang ingay ng videoke at tawanan ng mga bisita ay tila unti-unting naglalaho sa aking pandinig habang nagkukwentuhan kami ni Wyatt. Napag-usapan namin ang mga bagay na hindi ko masabi kay Xavier, mga pangangarap na matagal ko nang ibinaon sa limot dahil sa obligasyon. Nararamdaman ko ang kanyang titig na tila ba binabasa ang bawat titik ng aking kaluluwa sa ilalim ng madilim na langit. Naroon din si Bianca, ang asawa ni Wyatt, na masayang nakikipaglaro sa mga bata sa kabilang bahagi ng swimming pool. Sa kabila ng presensya ng aming mga katuwang sa buhay, tila may sarili kaming mundo ni Wyatt. Lumalim ang gabi at kasabay nito ang paglakas ng aming pag-inom hanggang sa maramdaman ko ang bahagyang pag-ikot ng aking paligid. Inalok ako ni Wyatt na maglakad-lakad muna sa garden ng resort para mahimasmasan sa tama ng alak na aming nainom. Hindi ko alam kung bakit ako sumama. Marahil ay dahil sa pananabik na makawala sa sakal ng routine ng aking buhay. Naglakad kami patungo sa bahagi ng resort na malayo sa liwanag at maingay na musika ng party. Ang bawat hakbang namin sa damuhan ay tila patungo sa isang bangin na hindi na namin maaaring balikan. Sa gitna ng kadiliman, huminto kami malapit sa isang malaking puno ng mangga kung saan ang tanging liwanag ay mula sa buwan. Tumingin sa akin si Wyatt nang may kasiguraduhan na tila ba hinihintay ang aking pahintulot sa isang bagay na kapwa namin ninanais. Hindi ako nakakibo. Nanatili lang akong nakatitig sa kanyang mga mata habang nararamdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Naroon ang takot, ngunit mas matindi ang pangangailangan na maramdaman ang pagpapahalaga na matagal ko nang hindi nararanasan. Sa isang saglit, ang lahat ng moralidad at pangako ay tila naging abo sa harap ng matinding init. Nagsimula siyang lumapit at ang bawat pulgada ng distansya sa pagitan namin ay tila napupuno ng kuryenteng hindi ko kayang pigilin pa.
Naramdaman ko ang kanyang kamay sa aking pisngi. Isang haplos na puno ng pangungulila at pagnanasa na hindi ko naramdaman kay Xavier sa loob ng maraming taon. Isang maling galaw, isang maling desisyon, ngunit tila wala na akong pakialam sa magiging kapalit nito sa susunod na araw. Ang gabing iyon sa Laguna ay naging saksi sa isang simulaing hindi dapat dahil sa aming mga panunumpa. Sa isang halik, tila gumuho ang lahat ng pundasyon ng aming katapatan. Pilit kong iniisip sina Zeke at Johan, ang mga kaibigan naming kanina pa naghahanap sa amin. Ngunit tila naging malabo na ang kanilang mga mukha. Ang tanging mahalaga sa sandaling iyon ay ang init ng yakap ni Wyatt at ang pangakong pansamantala kaming malaya. Sa bawat paghinga namin, unti-unting nabubuo ang isang relasyong itatago namin sa ilalim ng mga ngiti at pagkukunwari sa harap ng iba. Alam kong kasalanan ito. Alam kong maling-mali ang aming ginagawa. Ngunit ang tukso ay sadyang mas matamis kaysa sa katotohanan. Ang party na dapat ay masaya ay naging mitsa ng aming pagkakasala. Nang bumalik kami sa grupo, tila walang nagbago, ngunit sa loob ko ay may malaking bahagi na ang nawala at nabura. Nakita ko si Xavier na nakangiti pa rin. Walang kamalay-malay sa traidor na asawang nasa harap niya sa sandaling iyon. Si Wyatt naman ay mabilis na bumalik sa tabi ni Bianca, na tila ba walang nangyaring milagro sa dilim ng hardin kanina. Nagkatinginan kami sa huling pagkakataon bago matapos ang gabi. Isang tingin na may dalang kasunduan ng pananahimik at lihim na ugnayan. Doon ko natanto na ang pag-uwi namin ay simula lamang ng isang mas masakit na pagsisinungaling. Lumipas ang mga linggo at ang aming komunikasyon ni Wyatt ay naging mas madalas at mas malalim sa pamamagitan ng mga lihim na mensahe. Nagtatagpo kami sa mga hotel sa Quezon City, malayo sa mga kakilala at pamilyang maaaring makakita sa aming dalawa sa kalsada. Ang bawat pagkakataon na magkasama kami ay puno ng kaba, ngunit ang panganib ay tila lalong nagpapasarap sa aming bawat sandali. Si Xavier ay patuloy sa kanyang pagiging mapagmahal na asawa na nagbibigay sa akin ng mga regalo na lalong nagpapabigat sa aking konsensya. Ngunit sa tuwing maririnig ko ang boses ni Wyatt, tila nawawala ang lahat ng aking pag-aalinlangan. Isang hapon, habang nasa isang kapehan kami sa Tagaytay, nag-uusap kami tungkol sa posibleng hinaharap ng aming relasyong walang katiyakan. Alam naming dalawa na hindi kami maaaring magkasama ng tuluyan dahil sa dami ng mga taong masasaktan namin sa aming paligid. Naroon si Talia, ang bunsong kapatid ni Wyatt, na nagsisimula ng maghinala sa kanyang mga madalas na pag-alis ng bahay. Ang bawat pagsisinungaling namin ay tila isang sapot na unti-unting bumabalot sa aming buong pagkatao at kinabukasan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi namin kayang itigil ang nararamdaman dahil sa saya na hatid ng bawat lihim na haplos. Naramdaman ko ang unti-unting pagbabago sa aking pakikitungo kay Xavier. Nagiging mas mainit ang aking ulo at madalas na akong umiiwas sa kanya. Napapansin na rin ito ni Ulrika, ang aking matalik na kaibigan, na palaging nagtatanong kung may problema ba kami sa aming pagsasama. Pinipilit kong maging normal ang lahat, ngunit ang bigat ng lihim ay tila isang angkor na humihila sa akin pababa sa kailaliman. Si Wyatt naman ay nahihirapan na ring harapin si Bianca, lalo na't may mga planong silang bumuo ng pamilya sa lalong madaling panahon. Ang aming kwento ay naging isang masalimuot na labirinto na walang malinaw na labasan. Isang gabi, habang umuulan ng malakas sa labas, nagkita kami sa isang maliit na apartment na nirentahan ni Wyatt para sa aming dalawa. Doon, sa gitna ng lamig ng panahon, muling nagliyab ang damdamin na tila hindi na natututo mula sa mga naunang pagkakamali. Ang bawat sandali sa loob ng kwartong yon ay tila pagtakas sa realidad na kailangan naming harapin paglabas ng pinto. Ngunit sa likod ng bawat kaligayahan ay ang anino ng takot na baka isang araw ay bigla na lang kaming mahuli. Alam kong ang bawat segundo
ay hiram lamang, ngunit mas pinili kong magbulag-bulagan sa katotohanan. Habang nakahiga kami at pinapakinggan ang patak ng ulan sa bubong, tinanong ako ni Wyatt kung kaya ko bang iwan ang lahat para sa kanya. Hindi ako nakasagot agad dahil ang katotohanan ay natatakot akong mawala ang seguridad na ibinibigay sa akin ni Xavier sa araw-araw. Si Wyatt ay isang panandaliang saya, isang wild na karanasan na hindi ko akalaing magagawa ko sa buong buhay ko bilang asawa. Ang kanyang mga salita ay tila isang hamon na hindi ko alam kung handa akong tanggapin o tuluyang talikuran na lamang. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang bigat ng aming mga ginawang desisyon sa buhay. Dumating ang araw na halos magkaharap kami ni Bianca at Xavier sa isang mall sa Pasig dahil sa hindi inaasahang pagkakataon. Noon ko naramdaman ang tunay na takot, ang pakiramdam na tila titigil ang mundo dahil sa isang maling sulyap o kilos. Kasama rin namin noon si Xenon, ang kaibigan ni Xavier na dati ring nanligaw sa akin bago kami ikasal. Ang tensyon ay tila nahahawakan sa hangin habang nagpapalitan kami ng mga pilit, ngiti at mababaw na kumustahan sa gitna ng mall. Sa mga oras na yon, natanto ko na ang aming lihim ay hindi na lamang tungkol sa aming dalawa ni Wyatt. Pagkatapos ng pagkikita na yon, nagpadala ng mensahe si Wyatt na nagsasabing kailangan na muna naming magpalamig dahil sa sobrang panganib ng aming sitwasyon. Nasaktan ako dahil tila madali para sa kanya na isantabi ang lahat para sa kanyang sariling kaligtasan at reputasyon sa pamilya. Nagsimula akong magduda kung totoo ba ang kanyang nararamdaman o isa lamang akong libangan sa kanyang boring na buhay may asawa. Ang sakit ng katotohanan ay nagsimulang tumagos sa aking puso na nagpapaalala sa akin ng aking sariling kataksilan. Napagtanto ko na sa larong ito, walang tunay na nananalo, kundi ang lahat ay talo sa huli. Naging mas malayo ang aming loob at ang bawat text ay naging mas maikli hanggang sa tuluyan ng mawala ng paramdam sa loob ng isang linggo. Nararamdaman ko ang pangungulila, ngunit kasabay nito ay ang galit sa sarili dahil hinayaan kong umabot sa ganitong punto ang lahat. Si Xavier ay nanatiling mabuti na lalong nagpapasakit sa aking damdamin dahil hindi niya deserve ang isang asawang gaya ko. Ang bawat gabi ay naging isang pagsubok sa aking kakayahang magpanggap na maayos ang lahat kahit nadurog na ang loob ko. Ang relasyong nabuo sa party ay tila unti-unti nang naglalaho sa dilim ng katotohanan. Isang buwan ang lumipas nang makatanggap ako ng tawag mula kay Wyatt. Ang boses niya ay puno ng emosyon at tila nagpapaalam na sa aming lihim. Sinabi niya na nalaman ni Bianca ang tungkol sa amin dahil sa isang naiwang mensahe sa kanyang lumang cellphone na hindi niya nabura. Ang takot na dati ay nasa isip ko lang ay naging isang malupit na realidad na ngayon ay kailangan naming harapin. Sinabi niya na kailangan naming tapusin ang lahat bago pa ito makarating kay Xavier at tuluyang masira ang aming mga pamilya. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko, lungkot ba o ginhawa, dahil matatapos na rin ang pagpapanggap. Nakipagkita ako sa kanya sa huling pagkakataon sa isang tahimik na parke sa Antipolo, kung saan tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Doon namin pinag-usapan ang aming mga pagkakamali at ang pinsalang naidulot namin sa mga taong tunay na nagmamahal sa aming dalawa. Nakita ko ang pagsisisi sa kanyang mga mata, isang emosyon na kapwa namin dala-dala hanggang sa huling sandali ng aming pag-uusap. Walang halik, walang yakap, kundi isang formal na paalam na nagtatapos sa isang kabanata ng aming buhay na puno ng kasalanan. Ang malamig na hangin ng Antipolo ay tila humahaplos sa aming mga pusong puno ng matinding pagsisisi. Umuwi ako sa bahay at nakita ko si Xavier na nagluluto ng hapunan. Ang mukha niya ay puno ng pag-asa para sa aming darating na anibersaryo. Doon ako bumagsak at umiyak ng husto. Hindi dahil sa sakit ng paghihiwalay namin ni Wyatt, kundi dahil sa bigat ng aking nagawa. Hindi ko kayang sabihin sa kanya ang totoo sa sandaling yon.
dahil alam kong wawasakin nito ang kanyang buong mundo. Ngunit alam ko rin na hindi ako maaaring manatiling nagsisinungaling kung gusto kong magsimulang muli ng may malinis na budhi. Ang desisyon ay nasa aking mga kamay kung itatago ko ba ito habang buhay o magtatapat. Lumipas ang mga araw at pinili kong maging mas mabuting asawa. Sinusubukan kong punan ang mga pagkukulang na nagawa ko noong mga nakaraang buwan. Ngunit ang bawat haplos ni Xavier ay nagpapaalala sa akin ng aking kataksilan. Isang pilat na hinding-hindi na mawawala sa aking pagkatao. Naririnig ko pa rin ang mga balita tungkol kay Wyatt na sinusubukan ding ayusin ang kanyang relasyon kay Bianca sa tulong ng counseling. Alam kong mahaba ang proseso ng pagpapatawad at marahil ay hindi ko kailanman matatanggap ang ganap na kapatawaran mula sa aking sarili. Ang aming kwento ay naging isang malupit na paalala ng aming kahinaan. Nagkaroon ng reunion ng aming magkakaibigan at naroon muli sina Zeke, Johan at maging si Vanessa na dati ring naging bahagi ng aming masayang samahan. Naroon din si Xavier, ngunit si Wyatt at Bianca ay hindi dumating. Isang bagay na ipinagpasalamat ko ng malaki sa aking sarili. Sa gitna ng tawanan, napagtanto ko na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa mga panandaliang sarap na galing sa maling paraan. Ang katapatan ay isang kayamanan na kapag nabasag ay mahirap nang maibalik sa dati nitong kinang at anyo. Pinagmasdan ko ang aking asawa at nangakong hindi ko na siya muling sasaktan. Isang gabi, habang nag-ayos ako ng gamit, nakita ko ang isang lumang litrato mula sa party na yon sa Laguna kung saan nagsimula ang lahat. Agad ko itong pinunit at itinapon. Isang simbolo ng pagtalikod ko sa nakaraang pilit kong kinakalimutan sa bawat araw na lumilipas. Ang mga karakter na naging bahagi ng aking pagkakasala, gaya ni Wyatt at Talia, ay naging mga alaala na lamang na nagtuturo ng mahalagang aral. Ang buhay ay puno ng tukso, ngunit ang tunay na lakas ay nasa pagpili sa kung ano ang tama kaysa sa kung ano ang madali. Ngayon, mas pinahahalagahan ko na ang bawat sandaling tapat ako. Sa huli, ang aming relasyong hindi dapat ay naging isang masakit na karanasan na nagpabago sa aming pananaw sa pag-ibig at katapatan. Natutunan ko na ang bawat lihim ay may hangganan at ang katotohanan ang tanging magpapalaya sa atin mula sa gapos ng maling desisyon. Si Siana, ang pangalang pinili ko, ay sumisimbolo sa isang babaeng nagkamali, ngunit handang bumangon at itama ang kanyang direksyon sa buhay. Ang bawat hapdi ng pagsisisi ay nagsilbing gamot upang mas maging matatag ako sa pagharap sa mga susunod pang pagsubok. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa nararamdaman, kundi sa paninindigan sa pangako. Natapos ang lahat ng walang ingay, walang iskandalo sa harap ng maraming tao, ngunit may malalim na sugat sa aming mga sariling damdamin. Ang party na yon sa isang resort sa Pilipinas ay mananatiling isang madilim na bahagi ng aking kasaysayan na hinding-hindi ko na uulitin. Maraming salamat sa pakikinig sa aking confession. Sana ay maging aral ito sa lahat ng mga nagnanais na sumubok sa maling ugnayan. Ang katapatan sa asawa ay hindi dapat ipagpalit sa anumang panandaliang ligaya na dulot ng alak at maling bugso ng damdamin. Dito nagtatapos ang aking kwento, puno ng pag-asa para sa isang bagong simula. At yan ang kwento ni Siana, isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik
nakakakilig at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, ingat kayo palagi mga ka-confess.